Po, dami na ng mga pre-range nating biik. So ayan po, naka pre-range lamang po yung mga biik natin. Yung mga inahin, para di sila mag-away-away, may kanya-kanya silang pwesto. Ayan, may mga inahin tayo dyan nakapalibot. Tapos yung mga biik nila, yan yung gumagala lang po. So ito yung paraan ng pag-alaga natin. So par po, malakas ang mga biik natin. Kahit ganito yung paraan natin. Yung mga inahin natin nandyan, biyak. Malakas kumain. So ayan po. So ito lang ginawa namin, nakalambat po yung paligid para yung mga biik dito lang, hindi sila lalabas. Pagkatapos nilang kumain, pag gusto nilang dumede, lalapit lang sila sa mga nanay nila. Yan, mix po ito, tatlong inahin. Ito mga biik na to. Ayan yung mga inahin natin, baboy, nasa ilalim ng mga punong kahoy. Doon sa unahan po, nandun yung pinakapigiri, which is yung mga pag nag-aawat naman, pinapasok namin doon. So yun yung ating ginagawang paraan. Tingnan nyo naman po at napakalakas nilang kumain. Mix po ito. Yan. Yung iba po malalaki na. Ayan o. Tingnan nyo. Liliksi ng biik. Wala pong gamit na injection dito sa mga baboy natin. More on natural. Ang mga pagkain sa kanila ito. Feeds na pinapakain natin dito sa biik. Yung inahin nyo may mga natural ting hinahalo dyan. Nagmimix din kangkong, kamuting kahoy, tsaka feeds yung minimix namin pakain sa kanila. Tapos itong mga biik naman, pure feeds yan. Kanina binigyan namin ng bilis na ubos. Tapos doon sa kabila, may kulungan din po yung mga kambing, nakahiwalay naman. Hindi natin minimix dito kasi yung mga inahin nating baboy, agresibo yan pagka may mga baby kambing maliliit. Tapos umaabot sa kanila, delikado. Kaya nakahiwalay naman po yung area ng kambing. So sa ngayon, wala tayong makitang kambing at may tanghali na dito sa amin. Sa mga kambing ngayon gumagala. No, so ang advantage dun sa kambing naman ay wala tayong gastos kasi more on damo yung kanilang kinakain dyan. Tsaka yung housing natin ng kambing, ito lang po. Ito tayo. Simple lang. Simple lang po yung housing ng kambing. Tuwing hapon po, nauwi sila dito. Dito sila natutulog paggabi. Ayan po yung housing ng kambing. Yan, unang housing. Ito yung lumang housing. Tapos nag-expand kami. Nagdagdag kami ng housing. Ito yung isa. Ayan. Hello Dick. Sundan ako ng baboy. So ito yung isang housing namin ng kambing. Ayan, linisin pa to. Maglilinis pa kami dyan mamaya. So yan lang. May bahay sila. Tapos may mainom silang tubig. Ay goods na po yan sa mga alaga nating kambing. So ito po. So ito yung sa baboy naman. Kulungan ng baboy. Baboy na pag nag-aawat kami ng biik, dito namin lalagay. Dati pag nagpapalaki ng baboy, dito yung lagay ng feeds. Tapos ito yung sa mga palaking baboy. Meron nga kami isang baboy dito na hindi nabenta ng biik. So napalaki natin siya dyan. Yung mga hindi nabibenta ng biik, pinapalaki naman namin dito. Ayan. Hanggang pang litsunin o hanggang pang patining. Tapos may mga baka rin po kami. So, yung baka naman yung kasama ng mga kambing dyan sa kabila. Ayan, baka. Gala yung mga baka natin, mga anak. Anak na baka nandyan, gumagala lang yan sila dyan. Doon marami pa doon sa unahan. May mga baka din kami doon. Tapos doon may baboy pa nga doon sa unahan din. Nadidi ng mga biik. So ayan po. Yung ilalim ng niyugan, grabe po ito dati. Sobrang madamo lang po ito. No, grabe ang damo dito dati. Purong damo lang. So nilagyan natin ng mga alaga para bukod sa niyog na maha-harvest, meron ding mga alagang hayop na pwede nating ma-harvest sa future. Diyan, ang linis na dyan. Pero yan, sinusundan din po ng linis yan. Hindi siya kusang nagaganyan dahil sa kambing. Dahil may mga damo din pong hindi kinakain ng kambing. Yun naman, lumalago. So, nililinis din po yun. So, ang tinitira, yung mga ganitong damo. Hanggang sa tumagal, tulad dito, hindi na kailangan laging linisin. Kasi yun, kambing na. Kasi yung mga damong naiwan dyan, yung mga Carabao grass na lang. Yung mga kinakain ng mga alagang hayop natin. So, hindi na kailangan linisan. Hindi tulad dyan, bago lang nilinis yan eh. So, kailangan pa ng maintain na paglilinis. Hello, Didik. So, ayan, may second batch na pakain doon sa mga biik. Yan po yung mga biik ko. Kalat lang po yung mga biik namin dito. Pag-ala lang po kung saan. So, dati yung baboy namin, may mga inahing baboy kami nilalagay sa loob ng kulungan. Kaya lang mukhang kawawa po. At ito kasi mga baboy namin inahin, sinasanay namin silang lumaki sa lupa. No, ganito lang.
Nakalapag lang sa lupa. Tingnan nyo. Tsaka ang galing yan. Doon sa kabila walang dumi. Madumi nandito na parte. Oh. Tsaka mabilis siyang natutuyo. Nagiging fertilizer naman yan dyan sa paligid. Saka wala pong amoy pag nandito tayo. Isa po yan sa pinagmamalaki natin sa ganitong paraan. Hindi po maamoy. Ayan o. Oh. Lalaki ng mga biik oh. Bilog na bilog. Pwede nga po sila palakihin ng ganito lang. Naka free range. Kaya lang, kailangan iawat. So po pwede, may option yan. Pwede yung inahin ng ilabas. Kaya lang, pag ganito kasi makakalusot din sila eh. Pagka pilit nilang lumusot. Sa ngayon kasi hindi sila nagpipilit yan lumusot dahil mga inahin nila nandito naman kasama nila. Pero kapag ilabas natin dyan yung inahin, makakalusot pa rin. Maliban na lang pag yung lambat ay talagang matibay. Mas maigi siguro yung interlink o yung cyclone wire. Yung ilambat natin. O, ayan na naman. O. Sumugod na naman ang mga biik at ramdam na naman nila na baka magpakain na naman daw. O, dumidi lang sila saglit tong kanina sa nanay nila. Tapos takbo na naman dito. Napakalakas po nilang kumain. Ayan. Dik! O, tatawagin lang yung biik. O, ngayon nandito na ulit sila. O. Ayan o. Didik! Nakakatuwa. O, ang lakas kumain. Agawan. Diba? Oh, dik. Gudik. Oh. Sobrang lakas po kumain na. Oh. Sangka pa niyan, oh. Grabe kalalakas kumain ng mga bait na natin, oh. Ayan. So dito sa amin usual na presyohan ng mga biik. Sa ngayon usual nasa 3.5 pero sa ngayon medyo mababa. Nasa 3K. No, pero pwede na. Marami ng mga anak yung inahin natin. Ayan oh. Kalalakas kumain po niyan. Mabilis lang po lumaki. Pag ganito kalakas kumain ng mga biik, mabilis po yan lumaki. From now into 1 month, 2 months, grabe may panglitsunin na. Ganun po kabilis lumaki yan. Tapos in 3 months, 4 months, pang fattening na yan. Ayos. Very good. Pati mga manok po, nakikisalo rin dito. O, yung inahin, gusto rin. Ayan na sila. O, yung manok, busy rin. Kakain. So, ito, maganda naman sa mga inahing baboy. Yung ano lang po ito, yung isang inahin, ay isang biik, kung halimbawa gagata yung inahin, pagsapit ng 7 months old, mula ng panganak, pinapanganak sila, pwede na pasampahan yan. Tapos kapag nasampahan na, 4 months na nagbubuntis yung inahin, no, mga anak na yan. Tapos ang anak niyan, hindi bastang konti lang, talagang madalas. At least, yung una nga namin dati, meron kami dito ng anak ng 15 agad, meron kami ng anak ng 12. Pero meron pagkakataon ng anak ng 6, minsan naman konti lang, 5. So, depende rin sa inahin. Magandang lahi ng inahin, Landrace Large White. Marami po kung mag-anak yan. Tapos paresan pa natin ng feeds din na maganda sa mga baboy natin. Yung mga feeds na pampadami ng biik. Yung may mga fertility enhancers. No? Katulad ng gamit namin, BMEG. Yung feeds na gamit natin dito, BMEG. Ang galing ng baboy natin. Maliliksi. Pati manok dyan din nakikisalo. Kapatapos kumain, nandun na. Takbo na naman sila dun. So kailangan lang mga inahin din natin pag ganito. Kailangan may masisilungan na hindi sila nabibilad sa araw. Ayan, nagpapaaraw siya pero meron naman siya silungan doon. So medyo namamayat yung mga inahin nating baboy dahil nga ron sa daming biik. At ang biik natin ay napakalakas ng dumidi. So malaki na babawas ang nutrients doon sa inahin kasi nga ang lakas nilang dumidi eh.
Kaya ang inahin, namamayat yan. Pero yan naman, mabilis lang maglandi. Pag naawat naman, maglandi na yan, balik na naman sa normal yan. Gaganda na ulit mga katawan ng mga baboy natin. So ayan, yan muna po yung update natin mula dito sa ating mga alaga. Muli po sa inyo lahat po, maraming salamat.